Ikatlong kabanata ng aklat ni Juan. Si Jesus at si Nicodemo. May isang Pariseo na nagngangalang Nicodemo na pinuno ng mga Hudyo. Isang gabi pumunta siya kay Jesus at sinabi, "Rabbi, nilalaman po namin kayo isang tagapagturong mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos." Sumagot si Jesus, "Tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos." Paanong may papanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, "Tandaan mo ang sinasabi kong ito, maliban ang isang tao ipanganak sa magitan ng tubig at espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ito nais at narinig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Gayon din ang bawat ipinanganak sa espiritu." Paano pong mangyayari yon? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, "Guro ka pa naman sa Israel. Hindi mo naunawaan ang mga bagay na ito? Pakatandaan mo ang sinasabi namin ay nalalaman namin, at pinatotohanan namin ay nasaksihan namin. Subalit hindi ninyo natanggap ang aming totoo. Kung hindi ninyo paniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa mundo, paano pa ninyo paniniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? Wala pang sino mang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang Anak ng Tao." At kung paanong itinaas ni Moses ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang Anak ng Tao upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang Kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanglibutan, kundi upang iligtas ito sa magitan niya. Hindi inahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ganito ang paghatol ng Diyos, na parito sa libutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masamang ilaw ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Si Jesus at si Juan. Pagkatapos nito, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea, na natili siya roon ng kaunting panahon kasama nila at nagbautismo ng mga tao. Samantalang si Juan ay nagbabautismo naman sa Inon, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. Pumupunta sa kanyang mga tao at nagbabautismo. Hindi pa noon nabibilanggo si Juan. Minsan nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad ni Juan at ang isang Hudyo tungkol sa ritual ng paglilinis. Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, "Guro, naalala pa po ba ninyo ang lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Hordan na inyong pinatotohanan?
Siya po ay nagbabautismo rin at nagpupuntahan sa kanya ang lahat. Sumagot si Juan, walang sino mang tatanggap ng anuman malibang ito'y pagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo mismo ang makapagpapatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo, isa lamang akong sugo na mauna sa kanya. Sa isang kasalan, ang babaeng kakasal ay para lamang sa lalaking kakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking kakasal ay lubos na nagagalak kapag narinig niya ang tinig nito. Gayunnaman, lubos na ang aking kagalakan ngayon, dapat siyang may taas at ako na may maibaba. Si Jesus ang mula sa langit. Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinapatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang tumanggap sa kanyang totoo. Ang tumatanggap sa kanyang totoo ay nagpapatunay na ang sinasabi ng Diyos ay totoo. Ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos sapagkat lubusang ipinagkakaloob ng Diyos ang kanyang Espiritu. Iniibig ng Ama ang anak at ibinigay niya rito ang pamamahala sa lahat ng bagay. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumasampalataya sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip mananatili sa kanya ang puot ng Diyos.